Bakit meron na akong ads kahit hindi pa ako monetize? Kikita na ba ako? So, si YouTube lang guys ang may right na maglagay ng ating mga ads sa ating mga video para sa lahat ng mga small content creator at small YouTuber guys. At hindi pa part ng YPP or YouTube Partnership Program, naglabas si YouTube na magkakaroon na kayo ng ads sa video nyo. Pero, hi guys! Magandang araw sa inyong lahat. This is Jam Hinyola and welcome back sa aking YouTube channel. For today's video guys, pag-uusapan na naman natin ang bakit meron na akong ads kahit hindi pa ako monetize. Kikita na ba ako? So maiksi lang tong video na to guys at gusto ko lang i-share sa inyo dahil merong nagtanong sa akin na bakit daw meron na siyang ads kahit hindi pa siya monetize. So ngayon guys, i-share ko sa inyo kung bakit meron ng ads ang ating mga video kahit hindi pa tayo monetize o kaka-start pa lang natin sa YouTube or kaka-start pa lang natin gumawa ng ating YouTube. So, ito yung masasagot ko sa inyo ngayon guys. Wala pa tayong kita. Dahil ang tawag po dun guys is right to monetize. So, si YouTube lang guys ang may right na maglagay ng ating mga ads sa ating mga video para sa lahat ng mga small content creator at small YouTuber guys. At hindi pa part ng YPP or YouTube Partnership Program, naglabas si YouTube na magkakaroon na kayo ng ads sa video nyo. Pero, hindi pa talaga kayo kikita kahit piso nun guys. Sino ang kikita? Si YouTube lang guys ang kikita nun. So nag-start mag-implement si YouTube guys. Magkaroon ng ads ang ating mga video kahit hindi pa monetize ang ating YouTube channel noong November 2020. Pero guys, nag-start dito sa Pilipinas is 2021, something June or July. Kaya lahat ng mga video natin guys, meron ng ads kahit hindi pa tayo monetize. Pero guys, sad to say, medyo mahirap yun sa mga nagsisimula pa lang, sa mga kakagawa pa lang ng mga account nila dahil meron na agad na ads. Siyempre, aminin natin guys, kapag meron ads ang pinapanood nating video, hindi natin natatapos. So, mahirap yun guys sa mga small YouTubers, sa mga kakastart pa lang, sa mga small content creator na hindi pa nila nare-reach ang 4,000 watch hour dahil nga, di ba, may ads na agad. Siyempre, hindi na nila matatapos yung video. Pero guys, kapag meron ng ads ang ating mga video kahit hindi pa tayo monetize, ang tawag doon guys is advertising friendly yung ating mga video. Ibig sabihin guys, pag na-monetize na tayo, mabilis na lang tayo magkakaroon ng ads. Pag nag-apply na tayo guys ng YPP or YouTube Partnership Program, ibig sabihin mabilis lang tayo guys ma-approve nun guys kapag advertising friendly yung ating mga video. Lahat ng ads na lalabas sa ating mga YouTube guys, wala tayong kikitain nun. Kunting recall lang guys bago tayo maging part ng YPP or YouTube Partnership Program, kailangan ma-reach natin ang 1,000 subscribers, 4,000 watch hour, at saka 10 million public views. So, kailangan na ma-reach natin yan guys para makapag-apply tayo ng partnership kay YouTube. So, pagkatapos nun guys, kailangan ang ating mga video is original, advertisement friendly, suitable for all audience. Kasi nga, meron itong review process. Isa nga guys, sa mga pinaka-concern ko is yung way na pag-handle ni YouTube ng ating mga ads. Dahil si YouTube lang ang may power maglagay ng ads, so wala tayong idea kung ano ilalagay niyang mga ads sa ating mga video. Dahil nga sila yung may power, wala tayong control kung ano yung lalabas na mga ads sa ating mga video. Kung saan part ng ating mga video ilalagay ni YouTube ang mga ads guys. So hindi natin alam kung ilang ads yung lalabas sa ating video, hindi natin alam kung saan ilalagay ni YouTube ang ads dun sa ating video. Wala tayong control guys. Si YouTube lang mismo ang may control. As in wala tayong idea sa bagay na yun guys. As in si YouTube lang talaga ang may control guys pagdating sa mga ads. So mahirap siya guys kapag nagsisimula pa lang tayo dito kay YouTube or kakagawa pa lang natin ang ating channel. Isa sa pinakamasakit guys, ang meron na tayong ads sa ating video dahil nga hindi pa tayo monetize at naghahabol pa tayo ng 4,000 watch hours. Aminin na natin guys, nakakairita talaga kapag nanonood tayo ng video, biglang lumalabas yung ads. Siyempre hindi na natin tatapusin yung video na pinapanood natin. Kaya guys, bababa talaga ang watch time ng small YouTuber o small content creator or hindi pa partnership ng YPP. Siyempre guys, naghahabol tayo. Ako pinagdaanan ko yan. Naghahabol ako ng 4,000 watch hour. Siyempre, hindi siya ganun kadali. Hindi siya ganun kadaling ma-reach, diba? Kapag nagsisimula ka pa lang, tapos hindi ka ganun kakilala. Walang manunood sa ating mga video. Walang papansin sa ating mga video. Tapos, kapag nagkaroon na ng ads ang ating video, guys, tapos lalabas ang ads, siyempre maiirita yan. Hindi na nila tatapusin ang ating video, ang ating full video. So, bababa talaga ang ating watch time. So, kung meron ng mga ads ang ating mga video guys na hindi pa tayo monetize, so tatagal talaga natin ma-reach guys
ang 4,000 watch hour, 'di ba? Medyo hindi siya gano'n kaganda kapag nagsisimula ka pa lang tapos marami ng ads na ilalagay si YouTube sa ating mga video dahil hindi pa tayo monetize. So, isa sa mga factor guys kung bakit napakabagal o napakatagal natin ma-reach ang 4,000 watch hour dahil nga meron na tayong ads kahit hindi pa tayo monetize. Sad to say talaga, si YouTube lang ang kikita nun at wala pa tayong income nun. Sino nga ba ang talo dito guys? Syempre hindi si YouTube, hindi ang advertisement, hindi ang viewers. Syempre ang viewers guys pwede naman hindi tapusin yung ating mga video, 'di ba? At pwede naman sila lumipat sa ibang mga video. Syempre sa dami ng ads na nilalagay ni YouTube sa ating mga video. Ang talo dito is content creator. Dahil sa pag-alis ng mga viewers, sa dami ng ads na nilalagay ni YouTube sa ating mga video, maraming mawawalang potential subscribers, potential viewers, potential watch time. Ang epekto naman sa aming mga monetize na guys, pwedeng bumaba ang aming mga revenue. Bababa talaga guys kasi syempre yung mga viewers, syempre kapag napakaraming ads na nilalagay ni YouTube, syempre pag nanood sila ng video, 'di ba? So maya-maya lalabas yung ads. Syempre guys, yung iba maiirita talaga. Pero depende pa rin naman yun guys sa mga ating mga viewers, 'di ba? Ang effect naman guys sa mga big YouTubers, sa mga malalaking content creators, sa mga kilala, sa mga million subscribers, hindi ko lang sure kung merong effect sa kanila to kasi syempre dahil sa sobrang busy nila, hindi naman nila chine-check siguro yung mga ads nila, 'di ba? So syempre sa ating mga small YouTuber at saka mga nagsisimula na sa mga bagong monetize, syempre napakalaking bagay sa atin ang ads guys, ang ating mga revenue, 'di ba? 'Cause there's something